At tuloy-tuloy pa rin ang press con ngayon, ano? Tuloy-tuloy pa rin. Oo. Wala silang kasawa-sawa. Ay, alam mo, gusto ko lang magbigay ng komentaryo dyan, no? Huwag nyo nang masyadong pinaiikot ng pinaiikot. Sabi nga, gaano man kahaba ang prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Alam mo, tinutukoy lang ng mga yan, impeachment. Yan lang, gusto nilang pa-impeach si BP Sara. So kung ikot-ikot yan, siraan ng Duterte, etc., etc. Tingnan nyo, pustahan tayo, yun din ang tumbok. Tinatanggi pa nila na magkakaroon daw ng hindi raw nila kinukonsider. It's too early to say na walang impeachment. Tinitingnan lang nyo kung meron kayong suporta ng taong bayan. Testing the water. Oo, pinapakiramdaman nila. So mamaya-maya, Coach Oli, pag-uusapan natin yung mga bagay niyan. Pero ngayon, pag-usapan natin, doon muna tayo sa medyo light, di ba? Medyo nakakataba ng puso naman muna. Sige. Medyo nakakataba ng puso. At yung puro na lang negatibo pinag-uusapan natin, Coach, ano? Kahit papaano, ngayong gabi siguro, simulan natin sa positibo. Kasi sa sobrang dami ng gustong ipanukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na mga batas, may mga existing na law na pwedeng repasuhin, pwedeng dagdagan, ituwid, pero may mga bago rin na gustong ipasa si Pastor Apollo Quiboloy na batas na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Katulad na lang nung nireport ni Atty. Kay, no? Ako nagulat ako doon kung bakit si Pastor Apollo Quiboloy lang ang nakaisip ng ganon. Alam niyo yung yung magkakaroon ng bullet train mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, paikot ng Pilipinas. Sa akin, posible yun eh. Ganda nun, posible kasi, alam niyo kung bakit? Sa Hong Kong, pwede ka maglipot sa Hong Kong na nakasakay ka lang sa train eh. Di ba? So, sa akin, posible yun. Depende na lang kung hindi kukurakutin or hindi kakatkungin ang pondo ng taong bayan. Ano sa tingin mo, Coach Oli? Alam mo, malaki talagang naging problema niyan. Actually, I mean, mangiyak-ngiyak nga tayo nung nandun tayo sa Hong Kong, di ba? Una, wala si Jay doon. Buti nga. Hoy! Ano yun? Pero nakita natin yung infrastructure sa Hong Kong. Grabe. Tapos, pagdating sa atin, wala. Binoto ng taong bayan to si BBM dahil nabudol, dahil continuity raw. Wala tayong, alam mo, laki ng problema natin sa infrastructure. Yan, napakalaking problema natin talaga yan. At maganda tong panukala na sinasabi ni Pastor Quiboloy. Vision na gagawin niya. Alam naman natin, pagka si Pastor Quiboloy nag-isip, may follow-up talaga yan. Mangyayari yan kasi, again, ang dami na pong resibo ni Pastor Quiboloy. Kaya niya yan. Tama Kung wala namang korupsyon, bakit nagagawa ng ibang bansa? Alam mo, problema sa atin, ito, problema rin to, lalo na kay Marcos Ang hilig niya mag-compare sa ibang bansa pag negatibo. Ay, yung ibang bansa nga binabaha, ibang bansa binabaha. Dapat ganun din. Hindi. Dapat ang tinuturo mong ibang bansa, yung magaganda. Ba't yung ibang bansa, may mga bullet train, etc., etc. Ikaw, asan na yung pangako? Wala, di ba? So sana kung magbabanggit ng ibang bansa ito si Marcos, yung maganda. Kasi alam mo, loser ka pag ang kino-compare mo lang ang sarili mo doon sa negatibo sa ibang bansa. Dapat i-compare mo yung positibo ng merong pakinabang sa Pilipinas. Pag kinumpare mo yung sarili natin sa Pilipinas doon sa negatibo, excuses ang hinahanap mo. Hindi infrastructure. So, ito talaga kay Pastor Quiboloy, I'm very excited. We are very excited dahil kung nagawa niya ng kakaunting pera na pagawa niya ang kingdom, how much more kung meron siyang budget ng buong Pilipinas. And talagang mapapagkatiwalaan. Umisip ka ng mga kandidato ngayon, kaya niyong pagkatiwalaan sa against corruption. Imposibleng hindi nyo maisip si Pastor Quiboloy. Correct. Correct yan, Coach Oli. At ako dudugtungan ko lang ng maigsi yung sinabi ni Coach Oli na pagpunta namin sa Singapore, palapag pa lang yung aeroplano, talaga makikita mo, kaliwat kanan, harap, likod, may tinatayong building. Ganon ang patunay o yun po ay isang indikasyon ng maunlad na bansa, yung hindi kurakot na bansa. Kasi doon sa akin sa
konting araw natin na pag-i-stay doon, nakita ko yung mga tao, naramdaman ko, nakita ko, na-experience natin ng mga edukado at mga may respeto ang tao at saka may pagmamahal sa kalikasan. Pagmamahal sa kalikasan, ibig sabihin, di nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasi nga, yun ang gustong mangyari ng gobyerno. Diba? At sinasabi mo rin kanina na laging negatibo ang kino-compare ni Marcos sa ibang bansa. Tama, dapat i-compare natin ang ating bansa doon sa mga mauunlad na bansa, katulad ng Hong Kong, katulad ng Singapore. Kaya lang, ang problema kasi, walang vision na gano'n ng mga nanunungkulan sa atin. Kaya hindi nila ma-compare sa maganda o sa positibong paraan ng ating bansa. Kasi ang pinagdadaanan ng ating bansa ay mga negatibo. Kaya nga, tayo nananawagan, this is the time para naman maging positibo naman ang tingin ng ibang banda sa atin. Kasi naranasan natin minsan yan na positibo Pinupuri ang Pilipinas sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, parang nasasadlak na naman tayo sa putik at tinatapak-tapakan na naman tayo ng ibang bansa at pinagtatawanan. Sa tingin mo, Partner J, ano masasabi natin dito? I mean, opinion regarding dito sa pinag-uusapan natin. Alam niyo, sa mga social media platform, talagang hindi nawawala, talagang napag-uusapan palagi si Pastor. Katulad niya, yung pagtakbo niya bilang senator at alam niyo ba na ngayon pa lang, hindi lang sa pagkasenador pinupush si Pastor. Dahil sa dami at sa ganda ng mga plano niya para naipapasa niyang mga batas dito sa Pilipinas, hinihiling na rin ng ibang mga netizen na, Pastor, pag tumakbo si VP Sara sa 2028, tumakbo ka na rin bilang vice presidente. Dahil lahat ng mga ibinalita natin dito na mga plano ni Pastor na maaaring na alam natin na kayang-kaya niyang gawin sa buong Pilipinas, talagang mas magagawa niya pa ng gusto kung sakali mang sa vice president siya pumwesto. Oo, kaya nga sabi ko, grabe talaga. Kaya nga talagang baka magkatotoo yung may posibilidad na magkatotoo yung panaginip ko na, di ba yung kinukwento ko sa inyo na nagpupulong tayo sa isang lamesa tapos si Pastor number 1 sa pagka-senador. Ayun, sana magdilang anghel ka at sana matupad ang pangarap. At ito pa, may dudugtong po ako sa inyo kasi nung nakaraan kagabi, hindi ko lang na nasabi, may mga kumakalat po na fake news mapatungkol kay Pastor na may mga post po na hindi na po siya daw tatakbo. No, may mga ganung post na kumakalat at parang isang grupo na naman to, malamang sa malamang siguro bayad tong mga to. Hindi nila pag-aaksayan ng panahon kung wala silang napapakinabangan sa ganyang gawain. So yun po ay isang napakalaking fake news po, no. So hindi ko lang matandaan kung anong pangalan ng page na yon na sinasabi nila na hindi daw tatakbo si Pastor. Ngayon pa lang ang dami nang gumagawa para hadlangan at para siraan si Pastor, no? Dahil alam nila na baka talagang may paglalagay, lalong-lalo na yung mga kalaban, medyo natatakot na talaga dahil sa sobrang ganda ng mga batas at mga gustong gawin ni Pastor Apollo Siquibuloy dito sa Pilipinas ay nangangamba sila dahil hindi nila naisip yun talaga Tsaka ito pa, yung alam niyo yung brownout sa Pilipinas, di ba lagi yan, lalo dito sa Luzon. Di ba sa KOJC, kapag nag-brownout ang buong Davao, kayang pailawin ng Kingdom ang buong Davao. Yes. Hindi, may mga nababasa nga akong comment na sana gawin ni Pastor, kung sakali mang makapasok si Pastor bilang senator, sana gawin or bilang vice president, gawin sana ni Pastor yan na magkaroon man lang dito sa Luzon ng kagaya nung nasa Kingdom, nasa KOJC, na kayang-kaya nilang pailawin ng buong syudad. No? Kasi kadalasan talaga medyo yan ang hirap din ng taong bayan dyan sa ganyan. Yung mga brownout, lalo na yung mga nagninegosyo diyan, no? Sabi ko, sa isip-isip ko, nagawa nga ni Pastor diyan sa Kingdom, kayang-kaya niya rin gawin yan sa Pilipinas. Master. Correct ka dyan, Jay, no? At pag may political will ka kasi, lahat ng bagay posible. Lagi nga nating sinasabi, kapag may kapag ayaw, maraming dahilan. Pag may gusto, maraming paraan. At
Yung kuryente na sinasabi mo, posible, no? Yung posible yan. Yung maglalagay ka ng generator, barangay. Kasi ginawa ng tatay ko yan. Barangay captain yung tatay ko dati. Doon naman sa lugar na yon, kung saan naging barangay captain ng tatay ko, doong panahon, nung siya nakaupo, wala talagang kuryente doon. Walang kuryente. Ang ginawa niya, nag-request siya sa mga gobernador, pinagati-hatian ng mga matataas na opisyal ng gobyerno doon sa Albay, na makabili ng isang malaking generator. Bumili yung tatay ko, iniligay sa barangay hall, at gabi-gabi yung pinapailaw mula alas 5 hanggang alas 12 ng gabi. May kuryente sila doon. Noong wala pang kuryente. Pero ngayon kasi may kuryente na. Pero pinapatunayan ko lang yung sinasabi ko na pag gusto, may paraan. Kasi nagagawa eh. Halimbawa, barangay. Maliit lang naman ang barangay eh. Bigyan mo ng isang isang generator kada isang barangay. Pwede, pag nag-brown out, kahit papaano. Kasi number 1 na problema dito sa atin sa Pilipinas, kuryente talaga. Mahirap ang kuryente sa atin. Kung wala talagang makuha na ibang solusyon sa kakulangan sa kuryente, pwede yung ganun. For pansamantala. Pero kung may mas magandang solusyon pa magagawa ang gobyerno para hindi tayo makulangin at maubusan ng kuryente, di mas maganda. Di ba, Choli? Alam mo, nakita nga natin totoo yung sinasabi mo, yung political will. Una, kay pastor din yan. Yun. Kasi yung leadership, totoong leader si pastor, hindi katulad ng iba, nakatago. Si pastor talagang hands-on yan. At naikot namin yan, yung power plant, yung pinapakita na yan. Naikot namin yan. Yung, alam mo, yung presyo niyang power plant na yan, nasabi ni Master, ni Jay Guevara, na kayang pailawin ng buong Davao, yan kasing presyo na ng buong kingdom. Yan daw yan. Ang laki talaga niya, ilang floors po yan. So, alam mo yung ganyang pag-iisip, yan yung sinasabing vision. Kasi isa sa katangian ng leader, vision eh. Dahil kung hindi mo nakikita, dapat hindi pa nangyayari, alam mo na, may plano ka na. Yun ang totoong leader. Yan, nakita natin kay PRRD, nakita natin yan kay Pastor Kibuloy. At yan po ay nakikita natin kakulangan sa karamihan sa mga leaders ngayon. So, sana mabigyan ng tsansa at ang ganda nung nasabi ni Jay at Vice President pwede. Pero sa ngayon muna, di ba? Maganda yun. Sana mag-number 1 si Pastor Kibuloy as Senator in preparation for Vice President sa 2028. Ang ganda ng tandem. BP Sara, Pastor Kibuloy, sure win yun. Sure win yun. Kaya sabi, di ba? Yung this early, sinisiraan na si Pastor Kibuloy na sabi, hindi na raw tatakbo. That is a very good sign. Alam mo bakit? Kasi alam nila malakas si pastor. Yes. Kasi kung hindi malakas si pastor, wala silang pakialam. Diyan, sayang oras. Tingnan yung ginagawa ngayon sa mga Duterte. Talagang ngayon pa lang ginigiba na. Yang hearing na yan, hanggang 2028 yan. Correct. Yang ginagawa sa Kamara. So, again, I'm sure ididiin si pastor until 2025. Kasi nga, mananalo. It's a very good sign. Meron pang isa. Na talagang bukod sa makakaiwas sa trahedya, talagang napakagandang magawa ito sa buong Pilipinas. No, kung sakali man, siyempre, pag nakapasok si Pastor bilang senator, maging number 1 senator yan, at kung tatakbo yan bilang vice president sa darating na 2028 election, isa pa sa hinihiling ng taong bayan na gawin ni Pastor yung mga katulad nung sa kingdom, yung mga wire na nasa ilalim ng nasa ilalim. Kasi alam naman natin na palagi yung nagkakasunog sa Luzon. At hindi lang sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas na pinagmumulan ng sunog yung mga wire na halos kumpul-kumpul. Lalong-lalo na ho dito sa Luzon, hindi mo na halos makita yung langit sa sobrang kapal ng wire dun sa daas. 'Di ba? So isa pa rin yan sa inaano ng taong bayan na sana kapag naging may na si Pastor, may karapatan ng ipatupad yung mga ganyan Sana yan din ang isa sa unahin niya kasi una kapag nasa ilalim nga naman yung mga wire, talagang safe sila. Walang mangyayaring sunog sa mga kasi kadalasan yan ang pinagmumulan lalo na yung jumper, tas yung mga wire na buhol-buhol.
Eh, hindi katulad nung katulad sa KOJC, tingnan nyo, ni isang wire, wala kayong may kita dyan. At sa kaming mga banateros ang saksing buhay na dyan sa kagandahan sa kingdom. Akalain mo, banateros, naisip pa ni Pastor yan. Pag tinignan mo kasi, napakasimple, wire lang. Pero alam mo, hindi basic yan. Mahirap yan. Ikita mo yung mga nangungunang syudad dito sa Pilipinas na mga kilala. Hindi ko na sila isa-isahin. Baka tamaan yung mayor nila. Hindi ganyan. Sala-salabat ang wire. Pwede ka nga man lambitin eh. O, di ba? Eh, sinasabi natin na vision. Alam mo, kahit sa loob, akala nyo sa labas lang yan walang wire. Galit pa na sa wire si ano. Ayaw lang makita. Ayaw nyo nakakita ng wire. Pero minsan pwede rin, maganda rin yung wire, may ibitin siya dyan. Actually, tama, no? Tama yung sinasabi ni Coach Oli, no? Akala nyo, simpleng bagay lang yung pagtatanim sa ilalim ng lupa ng wire. Napakalaking bagay po yan dahil naiiwas ang ating mga ang pamayanan sa sunog. Kasi kadalasan, katulad na sinasabi ni Jay, kadalasan dito ang sunog, kung hindi sa kandila nagsisimula sa kuryente dahil maraming jumper. Kasi yung mga nakalaylay na kuryente, prone yan sa mga jumper-jumpering. Inaakyat yan ang tinatawag ni Yorme na mga Spider-Man, tapos kinakabit nila yung kuryente nila. Eh, pag nasa ilalim ng lupa, paano nila ikakabit yun? Maghuhukay sila, makikita sila ng tao ngayon. At yan ang importante. Yan ang simpleng pag-iisip, pero yung impact, napakalaki. At actually, may balita tayo tungkol dito sa mga gustong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy, Coach Oli. Ayan, malinis at tapat na pamamahala ng gobyerno ang nais ni Pastor Apollo C. Kibuloy na maranasan ng mga Pilipino. Upang makamit iyan, isa-isa sa pangunahing susugpuin ng butihing pastor ang tanikalang gumagapos at pumipigil sa pag-unlad ng Pilipinas at iyon ang korupsyon. Paano nga ba ito gagawin ni Pastor Apollo Kibuloy? Ating alamin. Ang haba, Naubusan ang hininga. Okay. Ako na magbabasa ng dulo. Ating alamin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Naubusan ang hininga sa Gonzales. Isa sa pangunahing plataforma ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Inilahad ni Attorney Kay Laurente ang mga hangarin ni Pastor Apollo sakaling maging senador. Una ngang re-resolbahin ng butihing pastor ang talamak na korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng modernisasyon. Number one, kailangan ng clean government. So sa clean government, which I will also elaborate later on, is about dun isosolve yung corruption. So after na clean government, pag na-solve na yung corruption, then comes yung strategic human resource development. So i-enhance niya yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs, that they will opt to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung kumbaga yung performance management naman. Yung kung ano yung doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging kumbaga zero corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So merong mga ethical standards that they should follow. So pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented, kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So papasok na ngayon yung service-oriented. So nakalay down din yan. So yung panglima naman sa modernization of Philippine governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So kailangan, before we reach that self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan maging clean government tayo. Ipinahag rin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, ito'y kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Number one talaga, to resolve the problem about the corruption is, andun ang sa transactions, magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices na measures natin, pag digitalize na yan, whenever you have
government transaction. For example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo kasi nga may may na problema kasi nag-overspeeding ka. Lahat yan digitalize. So hindi na dadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. Nais ding tanggalin ni Pastor Apollo ang liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt, kung saan hahanapan na resibo ang bawat politiko sa gobyerno. Number 1 din yung liquidation by certification. Ire-repeal na yan, tatanggalin na talagang, i-abolish na yan. So what's happening right now, we have this liquidation by certification, that's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification. Pero that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So, ganon ka-strict dapat ang when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So, dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. Ang mga liquidation na ito ay susuriin naman ng Truth Commission na isang anti-corruption commission. Ito ay bubuin ng mga ordinaryong Pilipino. Gusto kasi ni Pastor Apollo na mismo mga Pilipino ang sumuri kung saan ginastos ng mga leader ng bayan ang pera mula sa buwis ng mamamayan. And in relation to that, meron din siyang Truth Commission. So once may liquidation by certification, na-find out na, oy, may problem tong sa dito sa liquidation niya, kulang-kulang. So, ang may magbubuo ng Truth Commission or Anti-Corruption Commission. So yung Truth Commission na yun, they will be given the power to investigate and the power also to prosecute. Sila din yung magagather ng evidence. So ang maganda dito sa proposal ni Pastor, magiging proposal if he becomes a Senator of the Philippines, is that ang magiging part ng commission na ito is ordinary Filipino citizen. Sabi pa ni Pastor, ang pag-explain niya, magiging pa siyang jury. So pera kasi, we're talking about ng pera ng bayan. Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na nais na ipatupad ni Pastor Apollo upang tuluyang masugpo ang korupsyon na matagal nang bumibihag sa mga Pilipino. Abangan ang iba pang plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy sa mga programa ng SMNI at alamin ang mga hakbang na nais itong isulong para tuluyang makalaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga galit at sakit na politiko. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Yun. Alright, so ayun na nga, at napakaganda talaga. Napakaganda ng gagawin ni Pastor na yan. Kaya alam niyo kung bakit, kailangan talaga mawakasan ng korupsyon. Dahil paulit-ulit natin sinasabi na ito ang numero 1 na cancer na pumapatay sa ating bansa, itong korupsyon. Kasi kaya walang nagagawang mga proyekto dito sa atin . Kung may magawa man, substandard, kasi marami nang dinadaanan. Ang isang bagay, halimbawa, ikaw bibili ka ng isang cellphone. Ang halaga ng cellphone na yan ay 5,000. Kahit bawasan mo ng piso na yan, bawasan mo ng piso, yung 5,000, hindi mo na kayang bilhin ng cellphone na yan. Kasi kulang na . Ganon din sa proyekto sa gobyerno. Pag binawasan mo, hindi na magagawa ng maayos yung talagang dapat pagpuntahan ng pera na yan. Kaya, ako susuportahan ko all the way itong gusto ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang kagandahan dito, independent ang mamamahala dito, mga ordinaryong Pilipino, kung saan magiging apektado ng mga gagawin ng mga korap na politician. So, yung Pilipino na yan, na hawak ng komisyon, Truth Commission na yan, ay hindi yan papayag na baboy-babuyin na lang ng kung sinong politiko ang kaban ng ating bayan. Saka, ito pa, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi lang, boboto tayo ng ilang senador, 12 senador, okay?
12 senador na iboboto natin, piliin natin yung makakatuwang ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagpapatupad ng kanyang mga vision sa Pilipinas. Kasi kung hahayaan lang natin na gawin yan ni Pastor Apollo Quiboloy mag-isa, mahihirapan siya niyan. At baka, alam natin, kaya ni Pastor Apollo Quiboloy, pero mas maganda kung may makakaagapay siya. Di ba, Coach? Masakit sa tenga ng mga tuwadkom yan. Oo. Kasi alam mo yung liquidation by certification. At ang gustong gawin ni Pastor Quiboloy ay liquidation by receipt. Resibo, ibig sabihin ipapaliwanag ang gastusin. Eh itong mga to, nagpaliwanag na ba sila? Hindi. Puro sila certification. Magkaiba po yun. Yung resibo talagang itemized. Iniwasan nila yan. Alam mo kung anong in-itemize nila? Yung confidential funds ni BP Sara. Ganyan po ka-ipokrito tong mga ito. Kasi isipin mo, puro kayo, binusisi nyo ng lahat kay BP Sara. Tanong ko sa inyo, kayo ba leadership by example? Ginawa nyo ba yan sa sarili ninyo? Diyan sa Congress, ginawa nyo ba yan? Eh, puro lang naman sila di ba? Huwag kayong magagalit sa amin. Yan po ang nakikita ng taong bayan. And you cannot blame the people kung ang dating ay ipokrito kasi ang hilig nyong manili pero yung sarili ninyo hindi nyo naman nagagawa. O talaga ngayon, hindi nila magugustuhan yung gustong gawin ni Pastor Quiboloy dahil mabubusisi sila dyan. Kukontrahin na naman nila si Pastor Quiboloy. Pero para sa taong bayan, yung gustong mangyari ni Pastor Quiboloy, tayo ang panalo. Kasi lalabas na Di ba? Hindi lang sila yung taga-busisi. Pati yung nagbubusisi kay BP Sara, patingin, liquidation by receipt. Hindi by certification. Magkaiba po yun. Okay, tama, no? Napaka-importante po niyan. Kasi sa pamamagitan noong receipt, malalaman natin. Although, siguro, pwede pa rin gawa ng paraan para makapag-corrupt sila, pero magdadalawang isip. Kasi kung wala sila makukuha ang resibo, mahihirapan tayo dyan. Wala tayong makukuha ang resibo, di ba? So sa akin, katulad nito, yung digitalization, marami ang kumontra doon. Kasi katulad ng sinabi, kanina nabanggit ni Attorney Kay, na hindi nadadaan sa tao yung mga bayad-bayad noong mga serbisyo na kukunin natin sa gobyerno, katulad ng NBI clearance, police clearance, and all that. Kung hindi nadadaan sa tao, paano yan makukurap? Siyempre hindi. Diretso na yan sa kaban ng ating bayan. Yun ang importante. Pero sa kasawiang palad, marami ho ang kumontra dyan nung ipinapasa po yung digitalization na yan. Kasi nga, alam naman natin na siguro baka mabawasan ang kanilang mga kinikita. Kaya etong ginagawa ni Pastor Apollo Quiboloy or gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy na digitalization, isa ito sa mga maliliit na hakbang para mawakasan or kahit papaano maampat or mabawasan ang korupsyon sa Pilipinas. Diba? Partner Jay, baka may karagdagang opinion ka doon. So, siyempre, yun, kagaya ng sinasabi kanina ni Master Judea na alam naman natin na kayang-kaya ni Pastor, pero kailangan niya pa rin ng mga kasama. At itong mga kasamahan niya to, may nagawa na rin to, kagaya ni Senator Bongo. No? May nagawa yan. Isa yan sa mga pwedeng makatulong ni Pastor. Yan si Senator Bato. At nandiyan din sila Attorney Jimmy Bondoc, Philip Salvador, yung buong PDP laban ng mga tumatakbong bilang senator. No, kaya ano na tayo, wag na tayong dalawang isip pa na basta natin sila, i-push natin yung mga kandidato na yan dahil alam natin na talagang mga subok na. No, si Senator Bato, Senator Bongo, alam naman natin mga subok na yan, may mga nagawa na talaga yan. At may mga magagawa pa katulad yan ni Pastor, ni Attorney Jimmy Bondoc at nung iba pa. Hindi ko lang kabisado pa yung ibang mga pangalan Alamin natin yan. Alamin natin kung sino yung mga membro or tumatakbo sa PDP Laban Party, at susuportahan po natin yan. Ngayon, mga kababayan, wag po muna nating isipin ang 2028. Isipin natin yung 2025 para palakasin natin. Palakasin natin yung grupo o yung team na mga galit sa korupsyon, galit sa droga, at galit sa kriminalidad. Palakasin natin yan. Maghalal tayo ng mga kandidato na galit sa mga krimen na yan. Yung galit sa korupsyon at galit sa hindi magandang bagay na nagdudulot ng kahirapan sa ating bansa. Maghalal tayo yung kayang tumindig
sa sarili nilang paa. Yung mga may yag balls, hindi katulad nung mga nasa Quadcom. Yung mga nasa Quadcom ngayon na nagkakampi-kampihan. Parang ibig kong sabihin, hindi nila kayang gumalaw ng sarili lang nila. Kung may kakampi sila, may mga faction silang sinasabi, pagtatanggol sa to.